doon. Kung nabasa mo yung posting. Na-block daw. Sabi ni Mark. Kasi nagtanong ako doon. Ito, 30 to 30? Mark Cox yung barrel at the time. So, nagtanong ako doon. Kasi nga, pag nag-propose doon, ng proposal ng projects, ilan lang ang sumasagot. Ang sasagot lang sa akin dito. Normally, would be UAE and APC. And that's about it. Wala na. Wala na iba. Diba? So, nag-decide ako, sabi ko, nag-post ako doon. Sabi ko, paki-posting to kung sino pwede natin i-retain sa group na decision makers and leaders para makamove forward tayo. Nag-ask ako sa UAE, nag-respond sila, so natanggal yata kasi nilagay natin ang pangalan. Same goes with EPC. And ako naman, hindi ako of this, so wala rin namin ano. Yung hindi nag-respond sa QA pa ako ng a week before ako nag-decide na ito. Kasi wala. Hindi ko pwedeng hintayin ko sila habang buhay kasi yung may time limit 2 years na ang RC, so wala tayong magagawa project. So kung napansin nyo, nagkaka-joint project na, yung VUPC and us, and the way. Others na. Ngayon, nakausap ko si Brad J. Mendoza, and kasi siya na yung current president. Unfortunately, added siya sa group, pero silent siya kasi the other president, the previous president, nakikilang pa yata sa affairs nila. Without mention names, just anyway, ganon. So, tumawag sa akin person si Brad J. Sabi niya, Brad, ako yung presidente. Nagdaling mo yung data dyan. And promise ko sa'yo, mag-after ako lahat sa which, kahit sino lumagay sa posisyon ko, at that time, sabi ni Cecilia, rinig na rin ito yung decide in favor of what we had suggested. Kasi, ito yung crowd. So, sabihin mo na, kasi ako na. Ako pa naman, will be attending. Si Majin, ako pulisan lang sa boss na, and the other one, medyo, binumaya tayo lang, hindi yung marating. Pwede, pero padating daw, ang tamayata. So, yun yung complete. Pinaliwanag ko lang sa inyo kung ano yung complete para alam natin natin. So, ngayon, earlier, about the information status guidance, pwede ba natin i-consider yung nakamit kanina, in case sa Buwaba. Ako kasi, mission na nakita ko yung kung halimbawa, pwede dito sa tatlo, and so, I think we can pray at more about kung sa Buwaba na sinasabi ko doon. Ang maganda rin sa tingin ko dahil magiging dadalahin yung witness natin sa Pilipinas. Parang historical, at the same time, is battle. So, what I mean is, pwede ba natin consider yung doon sa akin? Pwede naman i-consider yan. Lahat naman i-consider, pero we should discuss the pros and cons also. At least all mga kasama. Talagang part of the ano na yan. Kasi sinuggest na yan. So, aralan sa minutes, for the sake of minutes. Oman, Boracay, and kasunod sabi ng chairman, kasi sabi ng chairman, last option would be UAE. Sorry, Bahrain. So, yun yung order ng pag-uusapan natin sa okay. Since talaga na naman yung UAE sa last option kasi. So, from Qatar, are you willing to host us atin again? Para malaman din natin, diba? Kasi dapat lahat ng member council nagpa-participate pa ito sa mga ganito. Now, if you have other suggestions, wala kayo. If you wanted to keep them Qatar, para tayo ng open discussion. Kasi para madami tayong choices. Mas maganda pag madami, pangit pag-iisa lang eh. Kasi pag-iisa lang, yun. Diba? Obviously, wala pag-pipili, isa nga lang. So, do you want to include Qatar? Or do you want to pass this in part of Qatar, since next summit will be the next year.
So, hindi ko na siguro sakop yung termino na ito. So, may papalit yung GT. Ito, bilis ako. Takbo pala eh. Dito. Kasi, kung halimbawa, in behalf of TISO, kahit hindi naman tayo officers, and everybody supported to the event, is kung hindi magkakaigit dun sa mga suggested debate ito after UAE, I think we can work it again here. Hindi, bali ito nga, ito rin yung isa, diniscuss ko ito kay Chairman Boyd eh. Kasi ito yung magiging problema talaga natin, di ba? Pag nagpapalit tayo ng council president, chairman, whatever position, nag-iiba yung nag-iiba yung commitment. Eh, let's always remember na isang front tayo, nagpapalit lang tayo ng leader. Pero yung commitment and vision natin, dapat nandun. Kung ano yung finance na deal ng previous president natin, hindi natin pwede kontra yun just to satisfy na pinalitan ko yun eh. Gusto ko ito na. Hindi dapat ganun ang kapira natin. Dapat ang kapira natin, wala tayong continuity. Pag maganda naman, pag alam nyo ng pangit, syempre, dapat pa ba i-continue? Diba? Syempre, automatic hindi. Diba? Pero kung maganda, diba, hindi, katulad na, hindi tayo pwede mag-decide na project tayo kasi hindi ko na ito mahahawakan. Diba? So dapat, magkano tayo nag-stand firm sa mga natin, sa council na hawak natin. Kasi I'm not speaking here in behalf of PISO, para lang FYI. I'm not speaking in behalf of PISO, I'm speaking in behalf of MDRCC. So, para fair, kasi PISO ako eh, diba? Alam naman, para lang fair. Kasi dapat may continuity talaga. Di-discuss ko ito kay Brad Boyet, yung problema namin dito. Kasi pag mamaya, pag nagpalit, iba na ulit eh. Diba? Hindi ito man pwede dito. Paano naman yung previous na pag-ano yan? Paano nila naman? Diba hindi? So dapat, siguro, suggestions ko lang, no? Isama yan sa orientation. Yung continuity. Diba? Isama yan sa orientation para hindi tayo mawala. Kasi pinubuhan natin yung Middle East. Pag may isang umalis dito, hindi yan buo. Diba? Kulang. So, but in any case, siguro sufficient na yung answer ni Brad. Just put na lang just to be fair with everybody. But subject for discussion naman. So, subject for discussion naman ito. Hindi naman ito agad automatic na. So, maybe So, Tom, to strengthen yung continuity, kinikilip ko lang, kasama yung baka, just in case, yung unless full pag natin is UAE, and I believe na hindi naman nabibitawan ng UAE. So, we have very safe. Okay, another question. Since it is a relevant one, say, this is for the main council. Relevant ang question. Okay? Makikita natin sa ating tarpaulin, daming councils. Okay? Since meron tayong communication sa Bahrain, Oman, Kuwait, okay? Ito question ko lang. Just put it on the record. Being the new RC, ano na yung status mo sa Libya and other councils? Ano yung stand natin para ito? Kasi kailangan nating do we have to include those councils na hindi naman participate sa atin? Right? So hindi natin alam kung asan kayo. We always put all the skills on the top of it. Wala naman siya ng participation sa atin. So for us, I think it was unfair. So, as a new RC, ano yung stand mo para dito? It's relevant yung question. Okay. Siguro, mag-boyet, no? Kinakailangan natin ulit kinakailangan natin ma-inform yung yung mga members ng MDRCC na kinakailangan nila mag-participate talaga. Otherwise, kinakailangan nila mag-decide kung didiretso pa nila yung alliance at DFIC, MDRCC. Worst case scenario, kung talagang wala, ay kinakailangan
kailangan natin tanggalin din yung ano nila. Kasi ang fair naman sa mga remaining IC, na sila na lang sila. Tapos yung sa ano natin, sa tarpaulin natin, sa bungalo natin, kasama sila. Okay. The question is, meron ba tayong coordination sa kanila? Meron tayong contact person doon? Sa ngayon po, ang coordination na natin is dun sa F2. Doon lang halos lahat. Pero halos since ang Libya, alam mo naman ang situation ng Libya ngayon, kaya hindi natin sila ma-force na... So I suggest, you can just put it on the record. Magbigay tayo ng time frame. Yeah. Hindi na pwedeng galing na lang. Nakaka-third summit, fourth summit na tayo. Magbigay tayo ng time frame kung ilang buwan, or given natin extension for 1 year, or what. Ano yung standard sa kanila? Hindi naman tayo nagbibigot dito. We have to decide kung anong gagawin natin. Tanggalin natin sila, or retain, or reach out tayo sa kanila. Ganun lang kasimple yun. So, meron tayong dapat na